sa mga bago pa lang dito sa channel ng Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Kasi kung magsasubscribe kayo, updated kayo lagi sa ating mga opinion at balita dito. And also guys, yung mga cellphones ninyo ay ma-notify rin yan kung nagla-live na ang Donmar TV. Okay? So sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Nakasubscribe na ba lahat? Kinwestiyon ng mga abogado ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Veronica Kitty ang legalidad ng pag-aresto sa dating punong ehekutibo. Kanina ay naghain ito ng bukod na petition for habeas corpus at ang kapatid nito na si Davao City Mayor Baste Duterte sa Korte Suprema na layong ilitaw ang katawan ng kanilang ama o ibalik ito sa Pilipinas. Kasunod ito ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte sa bisa ng arrest warrant na mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Attorney Salvador Panelo Jr., hindi pwedeng batayan ang ICC warrant upang ikulong ang dating presidente dahil wala na itong jurisdiksyon sa Pilipinas. Gumagana rin naman anya ng maayos ang justice system sa bansa. Dagdag naman ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo Sr., minadali ang paglipat kay Duterte sa International Criminal Court. Hiling ni Kitty Duterte na atasan ng Supreme Court ang mga respondent tulad ni na Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Crispin Rimulya, PNP Chief General Romel Francisco Marbil at CIDG Chief Nicolas Torre III na agad ilitaw o dalhin ang kanyang ama sa Korte Suprema. Illegal umano ang pagkulong dito at hindi sinunod ang proseso. So yun yung gusto namin mangyari. Utusan ng Supreme Court ang gobyerno na ilitaw si Pangulong Duterte dito mismo sa Supreme Court. Magbibigay yan ng oras, magbibigay yan ng petsa. Dapat i-produce nila si Pangulong Duterte. Naniniwala ang mag-amang Panelo na may panahon pang natitira upang maibalik sa bansa ang dating presidente. Nasa kustudiya pa niya ng Philippine government ang eroplano na sinakyan ng dating Pangulo. Sa tanong paano kung nasa kustudiya na ng ICC ang dating Pangulo, ano ang gagawin para mapauwi ito ng bansa? Sagot ni Panelo, problema na ng gobyerno yon sapagkat sila ang gumawa ng illegal na akto. I-correct nila ang sarili nila. Samantala sa petisyon ni Mayor Baste, sinabi nito na kahit pa sa ilalim ng complementarity principle ng ICC, hindi nito maaring palitan ang jurisdiksyon ng Pilipinas sa paghawak sa isang kaso liban na kung hindi kaya o walang interes ang bansa na usigin ang seryosong krimen laban sa sangkatauhan. Hindi rin anya tama ang pagsilbi ng summons sa kanyang ama, lalo na hindi ito nabigyan ng opisyal na pisikal na kopya ng arrest warrant. Napagkaitan din umano ito ng sapat na medical care, karapatan na mabisita at pinilit na bumiyahe na walang otoridad at pahintulot. Para naman sa mga abogado ni Kitty, hindi rin naibigay sa dating presidente ang mga remedyong legal bago siya ibigay sa ICC at malinaw na minadalian nila ang ginawa ng pamahalaan. Madaling araw natanggap kahapon ang red notice ng Interpol at kinagabihan ay agad na itong ibinyahe papuntang The Hague, Netherlands. Dapat anya na magpaliwanag ang gobyerno sa kanilang ginawa. Sila ang lumabag ng batas. Kinuha nila pwersahan ang presidente. Isinakay nila sa eroplano laban sa kanyang kalooban. Dinala nila sa isang bansa. So yung illegal na kanilang ginawa, sinusundan yan. Madali sabi, yung gobyerno ay meron pa rin kasalanan. Kahit saan ka magpunta, you are still bound by your illegal acts. Sa pahayag naman ng Department of Justice, iginiit ni Assistant Secretary Miko Clavano na mapayapa at maayos ang pag-aresto sa dating Pangulo. Nasunod ang due process at tinatrato ang former President alinsunod sa batas para pangalagaan ang kanyang karapatan. Ayon naman sa international law expert na si Attorney Rodel Taton, para sa kanya, wala ng bisa o moot na ang hininging remedyo na habeas corpus ng magkapatid na Duterte, pati na ang temporary restraining order na hiningi naman mismo ng dating Pangulo at ni Senator Ronald De La Rosa. Paliwanag nito, ano pa ang pipigilan ng Korte na wala na ito sa Pilipinas. Pero naniniwala siyang re-resolbahin pa rin ng Korte Suprema ang kaso para mabigyang linaw ang maraming isyu. Hindi pwedeng iiwanan natin ng katanungan lamang at hindi nasagot ito ng Korte Suprema or ng ating batas. So it will resolve matters that are brought to it in the exercise of its judicial power. Naniniwala naman si Attorney Taton na kapag titingnan sa panig ng Pilipinas ay insulto ang nangyari na paglipat ng jurisdiksyon o hinahayaan na ang dayuhang mga estado ang lilitis sa kaso ng dating Pangulo. Lumalabas anya na napasailalim tayo ng ICC sa kabila ng hindi na tayo kasapi nito.
Iginiit naman ng pamahalaan na ang Pilipinas ay isang malaya o sovereign country at may kakayahan na lilitis at magsakdal ng sarili nitong mamamayan na may paglabag sa batas nito. Maaaring pwede natin sabihin na this is an affront attack to the Republic of the Philippines kasi nga parang nagiging subject tayo sa power ng ICC or isang organisasyon na wala naman tayong obligasyon because we are not anymore a member of. Okay, unahin muna natin itong audio ni Tatay Digong ha. Kapapasok lang nito at pag-usapan muna natin yan at bago yung kanyang kalagayan na makakauwi si Tatay Digong. To my countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa galing ako Dubai, stopover for it's a long haul, it's a long flight. Yan, ito na po yung sinakyan na eroplano. Hindi ko alam kung kanino man tong eroplano na ito, pero ito yung nagamit sa kidnapping kay Tatay Digong. Alam nyo bakit ko nasasabing kidnapping? Hindi po ito dumaan sa due process. Ang sinasabi nila, paano nyo matatawag na kidnapping yan? Dumaan naman yan sa legal na proseso. Hindi po ito dumaan sa legal process. Mamaya, extensively ipapaliwanag ko sa inyo. Hindi ito dumaan sa korte at dapat dumaan ito sa korte. Kaya questionin yan. At pag politika ang pumasok, delikado po ang ICC. Mamaya po paliwanag natin. Ito, nandyan na siya sa Dubai at palapag na siya sa Hague. And I really, if I have the means, ito sasabihin ko sa inyo ng tapat. Kung kaya ko, asahan nyo po, pupunta ako sa Hague. Pupunta ako dyan. I will find a way. I cannot promise kasi mahirap pong pumunta dyan. Pero kung magagawan ko ng paraan at meron akong kapasidad, I will try. Pupuntahan ko si Tatay Digong and I want to see him again. Kung hindi man, I can support him sa Davao. I will be in Davao. Gagawa natin ng paraan yan. Dahil si Tatay Digong, sinasakripisyo ang buhay niya para sa bansang Pilipinas. Okay ako. Donatory. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis at military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga. Galing, no? At ito sinabi ni Tatay Digong. Alam mo, ang dami ko sing napanood, nakabastusan ni Torre. Sobrang bastos, wala siyang respeto sa dating Pangulo na hindi sila padadaanin sa tamang proseso. Hindi pinadaan sa korte and yet sinasabi niya, sumisigaw si Torre, hihilahin ko yan. Hihilahin ko yan. Tingnan nyo, ano ang naambag ni Torre sa bansang Pilipinas? Para gawin mo yan kay Tatay Digong na sinakripisyo ang sarili, masugpo lang ang droga sa Pilipinas, masugpo lang ang mga NPA at komunista sa Pilipinas. Nakakanggalit, alam mo, nakagalit ako. Kasi nagbubunyi ang mga adik ngayon. Ang kampon ng mga NPA, ng mga komunista, nagbubunyi ngayon. Hihilahin nyo si PRRD? Anong klase kayo? Pero tingnan nyo itong mama. Tingnan nyo ang difference niya kay BBM. Si BBM, lahat ng sinabi, hindi tinutupad. Anong sabi niya? Anong pangako niya? Alisin na natin yung mga jokes. May mga jokes kasi si PRRD at may mga jokes si BBM. Alam naman natin yon. Pero yung lehitimong pangako na ang pinag-uusapan ay presidente at ang taong bayan,
pulis, etc. tinutupad. Si BBM hindi. Anong sabi niya pa? Hindi ko papapasukin ang ICC. Anong ginawa mo? Inalay mo si Tatay Digong sa ICC. Tingnan mo si Tatay Digong. Anong sabi niya? Magtrabaho kayo, sasagutin ko lahat. Pulis, sundalo, magtrabaho kayo. Sagot ko kayo. Ako ang mananagot. Basta gumalaw kayo ng legal, sugpuin nyo yung mga lintik na mga adik na yan, yung mga NPA na yan, yung mga komunista na yan. Yan yung sinasabi ni PRRD. May paninindigan. May bayag. Hindi katulad nung iba. Mangangako sa Pilipino, tapos hindi tutuparin. Mga baklang hindi yung mga bakla naninindigan pa yan. I have nothing against sa mga gays pero ito, talagang traidor. Iba sinasabi sa media, iba ginagawa. Pero si PRRD, kita nyo, sinagot niya lahat. Kaya nga gustong-gusto ko yung tanong niya sa sundalo. Mga sundalo, tanungin ko kayo, asaan kayo ngayon? Asaan kayo? Ang tanong niya, sundalo, militar, kilala nyo ba ako? Ano ang kasalanan ko? Asan na ang mga sundalo? Asan na yung magsabi to protect, to serve and protect? Alam mo, ito'y lehitimong question. Ito, lehitimong question na. Huwag po kayong magagalit mga pulis at sundalo. Marami tayong kaibigang pulis, sundalo. At alam ko matitino sila. Pero please don't tell us na wala kayong magagawa. Please don't tell us na sumusunod lang kayo. Kung kayo sundalo, kung kayo pulis, wala kayong magagawa sa bayan para ipagtanggol. Saan pa tayo aasa pag tayo na inapi? If walang magagawa ang sundalo, if walang magagawa ang pulis, paano na tayo? Eh di mas lalo na yung ordinaryong Pilipino. Tanong sa sundalo, sa pulis, legal ba yung pagkakaaresto kay PRRD? Kung sa tingin ninyo legal, sige, panindigan nyo. Kung hindi, asaan kayo? Asaan kayo? Kung maganda ang nangyayari sa bansang Pilipinas, sige, manindigan kayo. Pero kung pangit, nilalabag na ang konstitusyon, asan kayo mga sundalo at pulis? Ito ang lehitimong tanong ng taong bayan sa inyo. Huwag nyo sanang ikagalit. Ang loyalty ba ninyo ay nasa konstitusyon pa o na kay Marcos? Regardless, your loyalty should not be with the Marcoses, with the Dutertes, or kung sino man. Ang loyalty nyo ay dapat nasa taong bayan, nasa konstitusyon. Alam mo ang hinaing ng taong bayan ngayon? We cannot blame them. Ito, paparating ko lang sa inyo Huwag kayong magagalit sa akin. Yan talaga ang sigaw ng taong bayan ngayon. Asaan ang AFP? Kung nandiyan kayo, pakisagot ang taong bayan. Ang taong bayan ngayon ay umiiyak. Nagdudugo ang puso. Asan kayo, AFP? And please don't tell us. Kasi may mga naririnig ako, I really don't know if it's fake news or not. But please don't tell us na magkaroon kayo ng rally na 1 million. Then lalabas ang AFP. Hindi ko alam, hindi ko sinasabing totoo yan, naririnig ko lang, okay? Pero hindi ko gusto yung ganong nadidinig ko. Kung sakaling totoo man yun, kung sakali lang. Hindi, lumabas kayo AFP bago yung 1 million. Diba? Kung sa tingin ninyo, naaapakan na ang karapatang pantao, nawawala na ang due process ng Pilipino, dapat na kayo tumayo.
desisyonan nyo muna. But please don't let us decide based on the 1 million people na magrarally. Again, hindi ko sinasabing yan nga ang sinabi ng AFP. Nadidinig ko lang, pinaparating ko lang. Hindi po maganda kasing pakinggan kung totoo. Kung totoo. Okay? Nililinaw natin. The whatever happened in the past. Ako na yung nag-front sa ating law enforcement pati military. Sinabi ko na I will protect you and I will ako ang managot sa lahat. Tingnan mo, galing no? I will protect you. Yung protect, malaking bagay yan. Alam ko malaking bagay yan sa inyong mga pulis. Para magawa ninyo yung trabaho nyo, I will protect you. Tanong, Tatay Digong protected you. Did you protect Tatay Digong when he needed you? Mga pulis. Tanong lang yun. Asaan kayo? Pakisagot. Tama ba ang pag-aresto ni Torre? Kung illegal, asaan kayo? This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve my country at so be it. Kung ganun ang destiny ko. Yan. This is a long proceeding. Yun ang masakit yan kasi nag-average to. Humigit kumulang 10 years ang paglilitis ng ICC. Ganun po katagal. At sa edad ni Tatay Digong, kung lilitisin siya doon, most probably, hindi na natin makikitang buhay si Tatay Digong. And this will be now battle of the brains. Hindi na po ito magiging base sa politika. Battle of the brains. Ngayon, I will explain to you posibleng makauwi si Tatay Digong. Ito po ipaliwanag ko po sa inyo ha. Ito po yung Article 59 ng ICC. Okay? Arrest proceedings in the custodial state. Okay? Sabi dito, a state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and provision of Part 9. Number 2, ito ang pinaka-importante. A person arrested. Sino yung naaresto? Si Tatay Digong. Shall be brought promptly before the competent judicial authority. Yan. Sa judge. Competent. Yung tumatakbong korte. In the custodial state. Ibig sabihin ng custodial state, kung saan siya naaresto. Saan ba naaresto si Tatay Digong? Sa Pilipinas. Which shall determine in accordance with law of the state that, ayan, dapat madala siya sa competent judicial authority. Tanong, saan dinala si Tatay Digong? After inaresto siya, saan siya dinala? Villamor, di ba? Villamor is not a competent judicial authority. Dapat yan dinala sa korte. Dapat yan sinampa, dapat yan ipinatong muna sa korte. Hindi ipinatong sa eroplano diyan sa Villamor. Para matingnan kung the warrant applies to that person. Ibig sabihin, legit ba?
Legal ba yung warrant? Totoo ba? Bibigyan ko kayo halimbawa. Yung warrant, hindi nila mapakita hard copy. Saan ka nakakita ng warrant nasa cellphone? Pinapakita digital. Oh. Dapat legit yung warrant. Sino magdidesisyon? Si Torre? Hindi. Yung Villamor? Hindi. Sino magdi-decide? Competent judicial authority, which is the Supreme Court. Diyan sabit na sila. Bakit? Mahilig dyan si Torre. Again, I will always compare this to what happened to KOJC. Ang warrant nila doon, wala si Pastor Kibuloy. Ang hawak nilang warrant of arrest ay wala si Pastor Kibuloy at wala silang hawak na search warrant. Anong ginawa ni Torre nung pumasok sa KOJC? Ang hinahanap si Pastor Kibuloy kahit wala siya sa warrant. Pangalawa, nagstay sila doon. Naghahalungkat sila ng gamit. Hindi po search warrant ang ginawa nila sa hindi po search warrant ang hawak nila. Pero ang ginawa nila doon ay nag-search sila, which is mali at illegal. Coach Oli, bakit nagtagumpay sila? Dahil hawak nila ang Pilipinas. Merong hawak yan. Si Torre na bumaback up sa kanya. At yan po, in my opinion, si BBM. Kaya nga kahit inutusan ng korte yan, umalis na kayo dyan. Pinalayas yan ng korte. Remember, nagdiwang kami? Pinaalis yan. Ayaw umalis. Bakit? Back up sa ibabaw. Anong difference ngayon? Pag illegal at hindi lehitimo yung warrant na hawak ni Torre, hindi siya mababakapan ng ICC. At tatandaan po ninyo, China is watching, Trump is watching, possibly Russia will come in. At yung mga hindi members ng ICC will back up Tatay Digong. Always remember this. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Tatay Digong, dead or alive, will come back a hero. Tandaan nyo yung sinabi ko. He will come back a hero. Bakit? Kailangan panindigan ng ICC yung kanilang credibility. And if it's proven that the arrest was illegal at hindi nila pinabalik si Tatay Digong, masisira ang credibility ng ICC. Imagine this, kung nasira ang credibility ng Supreme Court, ano na ang magiging silbi ng Supreme Court? Pwedeng masira ang presidente. Pwedeng masira ang mga senators. Pero ang Supreme Court hindi pwede. Kailangan ng credibility ng Supreme Court. How much more the International Criminal Court? How much more the ICC? So pag nagkamali sila ng desisyon dito kay Tatay Digong na nanunood ang mga bumaback up na bansa kay Tatay Digong, delikado ICC. Pwede pa ngang masira ang ICC. So ICC should choose. Ibabalik si Tatay Digong or masisira ang credibility nila. Because napakalinaw dito, pati yung warrant hindi po maayos. Puntahan natin letter B. The person has been arrested in accordance with the proper process. Dapat yung tao ay naaresto sa tamang proseso. Paano siya? Hindi siya naaresto sa tamang proseso. Wala siyang kaso sa Pilipinas. Kinidnap siya. Walang warrant na maipakita. Nakikita ninyo? O, pangatlo, the person's rights have been respected. Ni hindi man lang pinapasok yung mga abogado. Ni hindi man lang pinapasok si BP Sara.
Number 3, the person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. Hindi nga siya pinayagan na mag-apply na ma-release siya. Dapat pwede pa siyang mag-apply. Saan? Sa competent authority. Alin yung competent authority? Yung korte. Ano yung custodial state? Yung anong yung bansang humuli? Pilipinas. Diyan pa lang may problema na tayo. Ito napakaliwanag. And PRRD and ICC are being watched by the whole world. Titingnan nila ang kredibilidad ngayon. Tatandaan natin. Sa tingin natin, malaki si Tatay Digong. Sa tingin natin, mahal siya ng Pilipinas. Nagkakamali kayo. Tatay Digong is bigger than the Philippines. Mahal po siya sa buong mundo. Hindi lang po Pilipino. May mga supporters siya na bansa. Why? Kasi malinis. Malinis si Tatay Digong. Kung meron man siyang pagkakasala tungkol sa humanity, it's because pinagtatanggol niya yung biktima ng mga adik. Ang problema sa atin ngayon sa Pilipinas, natutuwa tayo pagpatay yung biktima at buhay yung adik. Again, pagdating sa ICC, that is beyond Marcos control. Iba na po yan. Ibang-iba na yan. Kaya yung pagkakamali ni Torre sa KOJC, namamayagpag yan ngayon. Bakit? Marcos is in control. Pag naalis yan si Marcos, may problema si Torre. Pero sa ICC, walang kapangyarihan si Torre, walang kapangyarihan si Marcos. And they will force ICC to make equal protected rights of the accused and maybe yung arresting country, which is the Philippines. They need to hindi sila pwedeng maging double standard. Kakastiguhin po sila ng mga bansa. Alam nyo, maraming butas. I-explain ko lang sa inyo, ha? Kasi ito, papakita ko sa inyo. Saglit. Ipapakita ko kasi iba ang explanation ni Marcos. Ito po nakita ko kay Sasa. Yan. Siya po ang ano nito. And thank you, Sas. Ang ganda ng pagkakukuha mo dito. I already told you it's BBM's decision that he could not admit. It's a foreign policy issue and jurisdictional issue. Yung jurisdictional issue dapat sumagot niyan Supreme Court. However, pinalipad nila bago makapagdesisyon. Pinalipad agad si Tatay Digong, remember? Bago nagkaroon ng TRO. Remember, Tebes, na may red notice from Interpol but never surrendered back to the Philippines. Bigyan ko kayo ng konteksto. Kasi, naalala nyo si Marcos, sinabi niya, hindi niya papapasukin. For the 100th time, hindi ko papapasukin ang ICC. Okay? Ang sinasabi ni Marcos, hindi nila pinapasok ang ICC. Sila po ay na gumalaw dahil sa red notice ng Interpol. Okay? Anong difference ng Interpol at ICC? Ipapaliwanag ko sa inyo kasi napaka-importante nito. Pero ito sinasabi, Interpol cannot compel the law enforcement authorities in any country to arrest someone who is the subject of a red notice. Ang Interpol hindi po pwede
ah, magbigay ng warrant of arrest. Sila lang ay pwede magbigay ng red notice. Oh, may red notice, arestuhin si PRRD in compliance with ICC. Kaya nga yan po ay pinaiikot tayo ni Marcos. Anong sinasabi niya? Hindi ICC. Interpol po. Umaksyon po kami sa Interpol at hindi namin pinapasok ang ICC. Doon pa lang nagpapalusot na siya. Okay? Pero, walang kapangyarihan ng Interpol para sabihin, arestuhin nyo yan si Tatay Digong. Ang magdi-decide nun, ay yung bansa. Sino magdi-decide nun? Ang korte. Each member country decides what legal value it gives to a red notice and the authority of their law enforcement officers to make arrest. Sa madaling salita, sinungaling talaga yung presidente nyo. Bakit? Ang ibig niyang sabihin, wala ako, sumunod lang kami kasi kailangan naming sumunod. Ganyan po, kawalang yan. Ganyan kawalang yagballs yan. Hindi niya masabi sa taong bayan na pinapasok niya ICC dahil sinungaling siya. Hindi niya masabi sa taong bayan na desisyon niya ang paghuli kay Tatay Digong. Sinungaling po yan si Marcos. Hindi po pwedeng wala siyang magagawa. Siya ang magdi-decide. Hindi po ang Interpol. Ang Interpol, ang kaya lang niyang gawin ay magbigay ng red notice. Each member country decides what legal value it gives to a red notice and the authority of their law enforcement officers to make arrest. So sa madaling salita, desisyon ni Marcos. Sinungaling. Ito ipakita ko sa inyo. Ano ba ang pinagkaiba ng Interpol sa ICC? Ang Interpol po ay International Police Organization. So parang sa bansa natin, yan yung PNP. Ang ICC po ay parang Supreme Court, International Criminal Court. Yan po ang maglilitis. Parang Supreme Court, naglilitis ng batas ng mga nasasakdal. Ang PNP po, sila ang naman ng international police na kailangan makapagpatupad ng batas. Ito yung mga differences niyan. Saglit po Nawala. Okay, anong main role ng Interpol? Tracks and arrest criminals. ICC investigates and prosecutes serious crimes. Anong otoridad nila? Helps national police forces. Tulungan lang yung mga pulis. Ang ICC, huhusgahan yung nasasakdal. Patungkol naman sa warrants, no. Wala pong karapangyarihan ng Interpol ng warrants. Ang may karapatan lang ICC. Pwede ba sila prosecute? Hindi. Ang ICC meron. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Ano ang focus usually ng Interpol? Drug trafficking, malabo kay Tatay Digong. Terrorism, malabo kay Tatay Digong. Remember si Tebes? Pinasok nila sa terrorism kahit hindi naman. Para ano? Para mapagalaw nila yung Interpol. Tingnan nyo kung gaano katarantaduhang ginagawa sa bansa natin. Ang daming terorista sa Pilipinas natin. Si Tebes ay hindi banal. But everybody knows, every Filipino knows, hindi terorista si Tebes. Fraud, malabo kay Tatay Digong. Cybercrime, malabo kay Tatay Digong.
Ano naman ang focus crimes ng ICC? War crimes? Wala si Tatay Digong. Genocide? Hindi. Crimes against humanity. Ito po yung ginagamit nila kay Tatay Digong. Yung crimes against humanity. Yung EJK. Okay? Ngayon, bakit pinapasok? Bakit sunod sa red notice si BBM? Yun ang sinasabi niya, di ba? Okay? Ito nakikita kong ground. Hindi po ako abogado. Pero pag mapakita natin sa ICC na this is political in nature, mapapawalang sala si Tatay Digong. Sa katunayan, at the get-go, dapat dismiss na yan. At the get-go, dapat pabalikin na si Tatay Digong. Hindi na pwedeng litisin. Why? The arrest is illegal. If the arrest is illegal, lahat po ng kasunod, hindi na po pwede. Parang ano yan eh, parang nag-search ka sa isang lugar. At mali yung search mo sa isang lugar. Lahat ng abogado alam to. Nagkamali ka, illegal yung search mo. Lahat ng makita mong ebidensya ron sa prutas nung illegal search, hindi tatanggapin ng korte. Naintindihan nyo? Ganyan ang ginawa kay Tebes, di ba? Hindi nag-issue ng red notice kay Tebes. Oh. Hindi, kung asa ang bansa si Tebes, hindi ni respeto nung bansa na yun. Bakit? Ang magdi-decide hindi yung Interpol, kung hindi yung bansa na yun. At hindi nila ni-release si Tebes. Remember that. Anong ginawa ng Pilipinas? Etong si Marcos, walang yagballs aminin. And yet, ni-release nila si Tatay Digong. Diyan pa lang, pwede nang patunayan sa ICC na this is political in nature. Diyan pa lang sa politika, pwede na tayong nating makita si Tatay Digong. Bakit politika in nature? Tingnan mo, bakit nag-issue ang Interpol ng red notice? Hindi naman nila iniimbestigahan ang crimes against humanity. Hindi. Pangalawa, ipinamigay lang basta ni BBM. Binastos pa si Tatay Digong ni Torre. Diyan pa lang kitang-kita mo political in nature. So sinabi ni BBM na hindi niya papapasukin ng ICC and yet pinapasok niya. Diyan pa lang. Alam mo, may budol na si Marcos. Again, that is politika. Ginagamit niya para sirain ang Duterte. We can even prove to them yung arrest, yung pagka-aresto kay Tatay Digong na walang maayos na warrant, tapos hindi pinaharap sa korte ng Pilipinas, basta nilipad. Pero sa katunayan, meron ng TRO. Pinalipad lang basta para hindi abutin ng TRO. Yan ay isang paglabag na agad na dapat respetuhin ng ICC. Bukod pa doon, nakatunayan yan na politika. Na ang paghuhusga, na ang sinasalubong ni Tatay Digong ay hindi dahil siya talaga ay may problema sa EJK. Dahil ni isang kaso patungkol sa EJK, wala silang maibigay. Sa tingin ninyo, kung matibay ang ebidensya ng gobyernong ito sa EJK ni Duterte, hindi nila sasampahan ng kaso. Hindi sinampahan ng kaso dahil alam nila yung investigasyon nila, yung ebidensya nila ay hindi tatayo sa korte. Tatayo yan sa mga vloggers nilang bulok. Naintindihan? Dito hindi. Hindi po pwede sa korte. Kaya nga walang sinampa.
Ni isang kaso walang sinampa and yet minadali ni Toring palipadin. Why? Political in nature para sirain si Tatay Digong. Pag yan, mapaliwanag at mapatunayan na yung ginagawa kay Tatay Digong is not because of EJK. It's because to destroy the name of Duterte because it is political in nature and it is political harassment. The world is watching. Ang talino ni Tatay Digong. Bakit? Sa Hong Kong pa lang. Ito sabihin ko sa inyo ha. Saturday pa lang, alam ko hihulihin na si Tatay Digong at saka si Bato. Kaya pinabantayan yung Davao. Baka doon lumapag si Tatay Digong. Pinabantayan yung Davao, pinabantayan yung airport dito sa Maynila. Kung saan posible, lumapag si Duterte, huhulihin na. Alam na namin yun. Pag nagkita tayo sa personal, I will even show you the message that we already know. Saturday pa lang. And yet, umuwi si Tatay Digong. Alam niya huhulihin siya. Bakit? Matalino. Diyan po katindi si Tatay Digong. Alam niya, masisira ang ICC pag hindi sila nanindigan dito kay Marcos. Mapapahiya to si Marcos. Saan? Sa international community. Masisira ito. And definitely, malilibing na ang Marcos sa kaysaysayan ng Pilipinas. Ang talino mo, Duterte. Ang talino mo, Tatay Digong. Alam niya huhulihin eh. Pero alam niya magkakamali. Alam niya ang galaw ni Torre. Bakit? Ginawa niya sa KOJC. Alam ni Tatay Digong yun. Alam niya ang capacity ng utak ni Torre. Alam niya ang capacity ng galawan ni Torre. And yet, umuwi siya. Posibleng masira niya dito ang kredibilidad ng ICC. Pag hindi nanindigan or pag nanindigan, sira ang Marcos at makakaangat na sa wakas ang bansang Pilipinas forever and ever. Amen.